Simulan natin sa iyong point of sales terminal. Mag-add tayo ng classic Pearl Milk Tea at Burger. Sa likod ng bawat click, alam ni Jevly na dapat siyang magbawas ng sangkap ng bawat item. Halimbawa, 40 gramo ng pearls, 200 gramo ng powder, isang beef patty, at 2 buns mula sa iyong bodega. Ito ang ating just-in-time inventory. Wala nang hula-hula o turuan kung nasaan na ang mga patties o buns pagkatapos ng shift dahil si Jevly na ang gumagawa ng otomatikong pagbibilang para sa iyo. Paano nga ba nalalaman ni Jevly ang bawat gramong lumalabas? Ang sikreto ay nasa pag-set up ng iyong mga sangkap. Pumunta tayo sa product catalog. Sa ating demo ay edit natin ang milk tea powder. Tandaan, ang pag-add at pag-edit ay pareho lang ng proseso. Sa product type, pipiliin natin ang ingredient. Ibig sabihin, hindi ito direktang mabibili sa cashier, pero ito ang sangkap ng iyong menu na kailangang bantayan. Sa inventory policy piliin nating category at iset ang best-selling unit. Gagamit natin ang ating kitchen scoop rule. Dahil gramo ang ginagamit mo sa bawat cup, grams ang ating magiging best unit o ang DNA ng iyong stock. Kahit sangkap lang ito, maaari ka ring mag-set ng target markup. Bakit? Para kapag tumaas ang presyo ng powder sa iyong supplier, agad kang babalaan ng ating pricing advisor na kailangan mo na ring i-adjust ang presyo ng iyong bawat cup ng milk tea para hindi mabawasan ang iyong tubo. Para naman sa mga sensitibong sangkap na madaling mapanis, maaari mong iset ang batch tracking. Sa paraang ito, hindi papayag si Jevly na makalusot ang expired na batch sa iyong customer. Maaari ka ring mag-set ng alert threshold para 5 o 7 araw bago ma-expire ang iyong sangkap ay babalaan ka na ni Jevly. Protektado ang kalusugan ng customer, protektado ang pangalan ng iyong negosyo. Ngayong pumunta tayo sa next page o sa Product Details tab para sa detalye ng ating sangkap. Dito papasok ang mahalagang konsepto para sa mga food business owners, ang selling unit laban sa best unit. Ang pack na 1 kilo ang ating binibili sa supplier, habang ang grams o open stock ang ating gagamitin bilang sangkap sa bawat recipe. Kasunod nito ang conversion factor, ang sikreto para sa tamang inventaryo. Dito mo sasabihin kay Jevly kung ilang best unit ang laman ng isang format. Halimbawa, dahil ang isang pack ay may lamang 1,000 gramo, ilagay ang 1,000 bilang conversion factor. Sa tulong nito, gagamitin ni Jevly ang ating inventory converter para otomatikong i-process ang pag-break ng bulk pack tungo sa grams ng may katumpakan. Wala nang hula-hula kung gaano na lang karami ang natitirang powder sa iyong pantry. Ngayong maayos na ang mga sangkap, silipin naman natin ang pag-set up ng iyong bundle product gaya ng classic milk tea. Dito sa product type, pipiliin natin ang bundle o kit product. Ito ang nagsasabi kay Jevly na mayroon itong recipe na dapat sundin. Sa inventory at policy, makikita ang ating just-in-time policy. Ibig sabihin nito, sa bawat transaksyon ng iyong benta, automatikong babawasan ang stock ng lahat ng sangkap ng iyong produkto. Paano mag-add ng sangkap? I-click lang ang Next button o ang Product Details tab. Dito ka pwedeng gumawa ng iba't ibang variation o sizes sa iyong produkto. Halimbawa sa milk tea meron kang regular at large cup. Kung gusto mo namang magdagdag ng bagong variation, click mo lang ang Add Size Format na button o gamitin ang Clone variant upang kopyahin ang lahat ng detalye na nakaset up at i-adjust na lamang ang kailangang baguhin. Ngayon tingnan natin kung paano i-set up ang recipe ng milk tea. Sa Tools na column, i-click ang Recipe. Dito natin ilalagay lahat ng recipe sa ating milk tea. Kung gusto mong magdagdag ng sangkap, i-search mo lang ang item na gusto mong idagdag. I-adjust mo rin ang quantity na gagamitin kada bawat isang serving. Ngayong tapos na tayo sa pag-set up ng iyong mga produkto, punta tayo sa Stock Ledger. Bilang business owner, magiging kampante ka rito dahil makikita mo agad ang mahahalagang insights. Nandito sa itaas ang iyong low stock, out of stock, expiring soon, at expired stock. Pinakaimportante sa lahat, makikita mo ang iyong total inventory value o ang kabuuang puhunang nakatago sa iyong mga chiller, pantry, at istante. Ngunit hindi lang ito basta listahan, si Jevly ay idinisenyo para sa mabilisang aksyon. Kailangan mo bang mag-adjust ng inventaryo? I-click lamang ang In-Stock column. Dito, maaari mong i-update ang iyong total stock. Kung ang item ay naka-batch tracking,
hihilingin ni Jevly na mag-add ng batch o lot number, iset ang expiry date, at ang dami. Kailangan mo rin maglagay ng rason para sa iyong accountability. Higit pa rito, maaari mo ring iset ang iyong stock levels. Sa pamamagitan ng paglalagay ng minimum at maximum stock, si Jevly na ang magsasabi sa iyo kung kailan dapat mag-restock. Wala nang pagkakataong mawala ng paninda sa gitna ng dagsa ng mamimili. Gusto mo namang i-update ang iyong presyo. I-click lang ang selling price column. Dito papasok ang ating pricing advisor. Hindi mo na kailangang manghula kung magkano ang dapat mong kitain. Otomatikong magmumungkahi si Jevly ng tamang presyo base sa iyong product category o per target product markup. Pinakaimportante sa lahat, mayroon itong minimum profit margin protection, isang safety net na sisiguradong hindi ka kailanman malulugi sa iyong pagtitinda. Maaari mo ring iset dito ang iyong pricing tiers para sa mga customer na bumibili ng maramihan. Si Jevly rin ang magsisilbing strategic advisor mo. Gamitin ang ating mga filters para mabilis na mahanap ang kailangan mo. Halimbawa, i-filter ang product type sa ingredient para makita ang status ng iyong mga basic supplies, o i-filter ang mga bundle o kit product lang gaya ng ating milk tea. Maaari mo ring hanapin ang mga low-margin items kung saan ka maaaring nalulugi, o ang mga dead stock o yung mga panindang hindi na gumagalaw at sumasakal lang sa espasyo ng iyong warehouse. Pansinin ang ating classic Pearl Milk Tea. Mapapansin mo na ang stock count nito ay estimated lamang. Bakit? Dahil ito ay isang just-in-time bundle, ang dami ng pwedeng ibenta ay nakadepende sa live stock ng iyong mga sangkap. Para naman makita ang recipe, i-click lamang ang recipe button. Dito mo makikita ang bawat detalye, ang quantity required, ang current physical stock, at ang availability. Makikita mo rin ang unit cost at ang total cost na gagamitin para sa bawat isang serving. Napakatalino ni Jevly dahil ang average cost ng iyong milk tea ay automatikong kinocompute base sa average cost ng iyong mga sangkap. Kaya naman kung magtaas ang presyo ng asukal o powder sa supplier, automatic na mag-a-adjust ang iyong cost at margin. Babalaan ka agad ni Jevly kung kailangan mo nang i-update ang iyong selling price gamit ang ating pricing advisor. Para naman sa mga food business owners, nandito ang ating inventory converter. Alam nating bumibili ka sa supplier ng maramihan gaya ng ating milk tea powder pack na 1 kilo, pero ginagamit mo ito sa kusina per gram sa Jevly, napakadaling i-convert ang iyong bulk purchase tungo sa open stock. Sa inventory converter, ang isang pack ay magiging 1,000 gramo sa iyong ledger. Si Jevly na ang gagawa ng math para sa bawas sa pack at dagdag sa open stock habang pinapanatili ang tumpak na weighted average cost. At para sa iyong total peace of mind, silipin natin ang stock movement drawer. Ito ang iyong ganap na talaan ng galaw. Lahat ng aktibidad, mula sa pag-convert ng powder, pag-ubos ng PL sa bawat order, hanggang sa huling benta, ay may timestamp at pangalan ng user na gumawa nito. 100% transparency para sa seguridad ng iyong puhunan at asenso ng iyong negosyo. Balikan natin ang benta natin kanina na milk tea at pumunta tayo sa sales history. Sa sales history, hindi lang basta listahan ng resibo ang makikita mo. Nandito sa itaas ang iyong financial insights para sa mabilisang pagsusuri ng iyong mga transaction. Dito, hihiwalayin ni Jevly ang iyong take-home profit sa iyong liquid profit. Malalaman mo kung ang kita mo ay hawak mo na bilang cash o nananatili pa ring money owed sa mga booking o pautang. Para sa mas malalim na pagsilip, i-click lang ang view icon. Dito mo makikita ang iyong electronic na resibo. Pero ang tunay na sikreto ay nasa Analysis tab. Makikita mo agad ang itong take-home profit at ang profit margin kada bawat transaksyon. Meron din tayong surgical item analysis. Dito, hihimayin ni Jevly ang bawat item na iyong ibinenta. Makikita mo ang net sales, ang cost of goods sold o puhunan, at ang take-home profit sa bawat piraso. Agad kang ring babalaan ni Jevly kung ang isang produkto ay may negative margin o kung ikaw ay nalulugi na pala dahil sa sobrang discount o revenue leakage. Maging ang asset loss mula sa mga expired o nasirang sangkap ay itatala ni Jevly. Sa Jevly, bawat piso ay may kwento at bawat galaw ng pera ay may transparency. Protektado ang iyong puhunan dahil alam mo ang totoong lagay ng iyong kita. Matapos nating ayusin ang benta at inventaryo, tingnan natin ang kabuuan ng iyong negosyo sa dashboard.
dito nagtatagpo ang lahat. Ang Jevly dashboard ang nagsisilbing morning pulse check mo bilang isang matalinong negosyante. Unahin natin ang operational triads. Dito ay agad nasasabihin ni Jevly ang mga urgent risks, gaya ng mga out-of-stock na item na dapat mo nang i-reorder para hindi ka mawala ng benta. Makikita mo rin kung mayroon kang expiring suon, para makagawa ka agad ng clearance sale at mailigtas ang iyong puhunan bago pa ito ma-expire. Sa Business Value Snapshot, malalaman mo kung nasaan ang iyong pera. Nandito ang cash in shelves o ang puhunang kasalukuyang nakatali sa iyong mga istante. Makikita mo rin ang pending collections o ang mga koleksyong dapat mong asahan mula sa iyong mga pautang. At ang pinakaimportante, ang dead stock, dito mo mababantayan ang halaga ng mga item na hindi na gumagalaw at sumasakal lang sa iyong cash flow. Para hindi ka malubog sa pautang, nandito rin ang listahan ng iyong mga critical debtors. Agad mong malalaman kung sinong suki ang kailangan ng singilin at kung ilang araw na silang overdue. Ngayon naman para malaman natin ang lagay ng ating negosyo, pumunta tayo sa Analytics page. Dito ay maaari mong piliin ang anumang petsa na nais mong suriin, maging ito man ay benta sa maghapon, sa isang linggo, o sa buong taon. Dito mo makikita ang totoong kwento ng iyong pinaghirapan. Sa business performance, hihimayin ni Jevly ang iyong pananalapi ng may buong katapatan. Magsisimula tayo sa net sales o ang totoong perang pumasok sa iyo, matapos ibawas ang lahat ng discounts. Ibabawas ni Jevly ang cost of goods sold o ang iyong puhunan, ang asset loss, ang perang nawala dahil na-expire na o nasira na at pati na ang iyong operating expenses gaya ng upa, kuryente at pasweldo. Ang resulta ng lahat ng ito ay ang iyong take-home profit. Ito ang malinis na perang maiuwi mo matapos mabayaran ang lahat ng iyong mga obligasyon. Tingnan mo rin ang performance pulse. Ito ang tibok ng iyong negosyo sa bawat araw. Sa isang sulyap sa graph na ito, agad mong makikita kung kailan mataas ang benta at kung kailan naman kailangang mag-adjust dahil sa taas ng gastos. Pero hindi lang basta ulat ito, dahil binabantayan ka rin ni Jevly sa pamamagitan ng profit warnings o low margin alerts. Babalaan ka agad ni Jevly kung may mga item ka na nalulugi ka na pala dahil sa sobrang discount o bigla ang pagbabago ng presyo ng iyong supplier. Sa dulo, makikita mo ang iyong profit contributors. Sila ang mga pambato ng iyong negosyo, ang mga produktong pinakamalakas magpasok ng kita sa iyong kaban. Huwag hayaang mapiit ang iyong negosyo sa lumang sistema. Bisitahin ang aming website sa upscalepos.com o i-message kami sa aming opisyal na messenger account para sa karagdagang impormasyon.